kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para na mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, May 13, 2023 para sa ikalimang linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang kapisahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. At mula po dito sa parokya ni San Isidro Labrador, dito po sa Bustos, Bulacan, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Misteryo ng amin, ang panalangin ni Jesus ang manamuhin sa amin. Ang namin tumasalangin ka sa kayo ng alam mo. Mapasali ng darahin mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para man sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pinahintulot sa tukso at bigyan mo kami para kukulang at kailanman. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 16 verses 1 to 10. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at mula pa rin po dito sa St. Isidore Parish dito po sa Bustos, Bulacan kung saan ako po ay naanyayahan na magmisa sa isa sa kanilang mga nobinaryo kung saan ang kapisahan ni San Isidro ay ipagdiriwang sa May 15. Pero ngayon po ay May 13, 2023 at atin din pong ginugunita ang pagdiriwang o kapisahan ng Mahal na Birhen sa kanya pong pagpapakita ng kapisahan po ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ito yung May 13, ito yung unang araw na nagpakita ang Mahal na Birhen sa mga bata upang iparating ang mensahe ng Panginoon na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Bagamat sa ating pong unang pagbasa ay narinig natin ang pagpapatuloy ng paglalakbay ng mga alagad na kung saan ay iba't ibang lugar na ang kanilang napupuntahan, ang naaabot, iba't ibang tao na rin ang kanilang nakakasalamuha at nahihikayat na maging kabahagi sa misyon na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat hindi po ito madali, maraming pagsubok, maraming hamon na kanila pong kinakaharap, pero na ipapakita ng mga alagad ang kanilang katapangan at katatagan na maisagawa at maisakatuparan po ang misyon na binibigay sa kanila ng Panginoon. At tunay nga po na maging sa panahon natin ngayon na nagpapatuloy, napakarami pa rin tao ang kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Kung kaya't sa tulong na Mahal na Birhen din,
na paulit-ulit at nagpapatuloy na nagpapakita yung kanyang mga aparisyon sa iba't ibang lugar. Pero isa pa rin ang mensahe na tayo po ay makinig at sumunod sa mga utos ibinigay sa atin ni Kristo. Kailangan lang talaga ng mas marami pang tao na dadagdag sa pagpapahayag, no, maging mga evangelizers sa panahong ito na tinatawag nating modern times, no. Sana po ay mas lakasan din natin ng loob, makibahagi tayo sa gawaing ito, bagaman iba ang sinasabi ng mundo, pero pakaasahan po natin na anumang hirap na atin pong kinakaharap sa pagpapahayag ng mabuting balita ay meron pong naghihintay sa atin na walang hanggang kaligayahan. Kaya nawa po sa tulong ng mga apostol at syempre ng mahal na Birhen ng Fatima, atin po nawang pakinggan ang kanyang anak at atin nawang sundin ang misyon na binibigay sa bawat isa sa atin. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat.